Sa ating nakaraang episode, nakita po natin kung bakit umalis si Moises sa Egypt. Na-misinterpret kasi yung ginawa niyang pagtatanggol sa isang Israelita na binugbog ng isang Egyptian taskmaster. Actually, sikreto lang dapat yun eh. Hindi alam ni Moises na may nakakita pala sa ginawa niya. So, nabulgar yun. At ang masakit pa, kalahi pa niya yung mismong nagbulgar sa kanya. Yung mga tao na ipinagtatanggol niya, yun pa ang nagbulgar sa kanya. And that creates a very big scandal, mga kababayan. Naging malaking skandalo yun lalo't si Moises ay isa pa namang crown prince o tagapagmana ng trono. At dahil mahigpit ang labanan sa trono, mayroong ibang mga maharlika o mga members ng royal family na mayroon ding galit sa kanya. Gusto siyang pabagsakin. So they seized the opportunity, pinalaki nila yung iskandalo na yon at in-exaggerate hanggang sa makabuo sila ng kwento o ng chismis na gusto daw patalsikin ni Moises ang hari at ilagay yung kanyang sarili. Para kapag nangyari yon, mailagay niya yung mga Israelita sa mataas na kalagayan. Maalis sila sa pagkaalipin at yung mga Egyptian ang maging alipin sa kanilang sariling bayan. At dahil kumakalat na nga yung bulong-bulungan laban kay Moises, naging paranoid ngayon itong hari. Natakot siya, baka totoo nga na ibagsak siya. So naglabas siya ng utos na patayin si Moises. So kung nais ninyong mapanood yung buong kwento, pwede po ninyong panoorin ang Bible Series episode number 24. Nasa comment section po ang link. Alam nyo, sa totoo lang, maling-mali naman talaga yung ginawa ni Moises na pagpatay dun sa Egyptian taskmaster eh. Kasi kumbaga inilagay niya sa kamay niya yung batas. Ang akala niya, lahat ng bagay madadaan sa dahas, madadaan sa emosyon para lang mailigtas niya yung kanyang mga kababayang Israel. Maganda naman yung kanyang layunin pero hindi tama yung kanyang proseso. Remember, alam ni Moises na isa siyang Hebreo. At alam din yun ng mga matataas na opisyales sa royal court. So ang attachment ni Moises nasa mga Hebreo at wala sa royal court. Kaya natatakot yung ibang mga maharlika doon na kumakalaban kay Moises na mayroong masamang tinapay sa kanya na baka dumating ang araw na kapag ito na ang naghari o nagmana sa trono, sila ngayon yung maging alipin sa sarili nilang bayan at yung mga Hebreo na ang malagay sa matataas na kalagayan, di ba? So hindi nila papayagang mangyari yon. Lalo na kung hindi magbabago yung tingin ng hari kay Moises dahil siya pa naman ang isa sa mga paborito. Kaya yung pinakamagandang magagawa nila dyan is sirain yung tiwala ng hari kay Moises. At naging malaking tulong sa kanila yung pagpatay ni Moises dito sa Egyptian taskmaster para magawan siya ng issue at maalis sa kanya yung pagtitiwala ng hari. So doon talaga nagkamali si Moises. Wala siyang pinagkaiba kay Abraham at kay Jacob na pinangunahan ang Diyos. Kung matatandaan nyo, nakipagtalik si Abraham kay Agar para magkaanak. Hindi man lang hinintay yung gagawin ng Diyos kay Sarah. Ang akala kasi nila, hindi na sila magkakaanak sa sobrang tanda nila. Hindi sila nagtiwala sa Diyos. Kaya si Abraham nakipagtalik kay Agar para magkaroon ng anak. Si Jacob ganun din. Sinulot yung pagkapanganay ng kuya Esau niya. At hindi man lang hinintay na ang Diyos ang kumilos para malagay siya sa ibabaw ng kuya niya. Since meron namang prophecy sa kanya, di ba, na ang matanda ay maglilingkod sa bata. So dapat hinintay na lang ni Jacob yung aksyon ng Diyos, yung hakbang ng Diyos, at hindi na sila yung nagplano laban dun sa kapatid niya. Kaya tuloy nagkaroon ng gap itong magkapatid na ito eh. So si Moises ganun din. Nilagay naman ni Moises sa kamay niya ang bata sa pag-aakalang nadadaan sa dahas ang pagtatanggol sa mga kapwa niya Hebreo. Yan ang nagawa sa kanila ng kakulangan nila ng pananampalataya sa Diyos. Ino-overlook mo na yung ginagawa ng Diyos at ikaw na mismo ang gumagawa ng aksyon. Pero ganun pa man, pinalampas ng Diyos yung ginawa ni Moises. Alam kasi ng Diyos na marami pang dapat na matutunan si Moises na mga bagay na hindi niya natutunan sa royal court. Kumbaga, marami siyang bagay na dapat matutunan at marami siyang bagay na dapat kalimutan. There are lot of things to learn but lot of things to unlearn as well. Alam nyo naman kasi ang buhay ni Moises sa royal court eh. Diba? Masarap, maluho,
Isa siya sa mga favorite doon at laging nandyan yung nanay-nanayan niya para ipagtanggol siya. Although by this time, hindi na siya kayang depensahan ng nanay-nanayan niya dahil malakas ang ebidensya laban sa kanya dahil pumatay siya ng Egyptian. Kapag nang himasok yung foster parent niya, baka pareho silang mapagbintangan na traidor sa hari. Pareho silang ipapatay. Tapos yung isip pa ni Moises, puro karahasan. Siyempre nga naman, kung prinsipe ka, dapat medyo matigas ka, medyo ang dating mo is mandirigma, di ba? At dagdag pa yung mga nadidinig niyang mga kwento-kwento about sa Egyptian mythology. Yung kwento nung kanilang mga Diyos-Diyosan doon, mga violence din yung mga kwento na yun kung napapanood ninyo sa mga Egyptian mythology movie, di ba? So yung mga yun ang na-adapt ni Moises, kaya si Moises naging marahas na tao. Maganda yung kanyang layunin na ipagtanggol ang Israel pero hindi maganda yung kanyang pamamaraan, yung kanyang proseso. Kaya masasabi natin na yung pag-alis ni Moises sa Egypt ang pinakamagandang tiyempo para ituro sa kanya ng Diyos ang lahat ng mga bagay na dapat niyang malaman bago siya gamitin bilang liberator ng Israel. So sa gitna ng disyerto, naramdaman ni Moises ang matinding pag-iisa. Matinding kalungkutan, matinding gutom, uhaw. Masasabi nating iyon yung pinakamahirap na parte ng buhay niya. At kasama yon sa training na dapat niyang i-undergo. Kailangan niyang matutong magtiis at maging mapagtimpi. Dapat matuto siyang maging mababa. Dapat matuto siyang sumunod bago siya itaas at mamuno sa bayan ng Diyos. At higit sa lahat, dapat niyang alisin yung pagtitiwala sa sarili niya at ipasa ang pagtitiwala sa Diyos. Wala rin siyang ibang kasama sa disyerto kundi yung mga makamandag na ahas, mga alakdan, iba't ibang mga hayop na nabubuhay sa ilang. At sa madalas na pagkakataon, uhaw talaga si Moises. Imagine the hardship na pinagdaanan niya na malayong malayo sa naging buhay niya noon sa Egypt. At bakit kailangang mangyari yon? Dahil kailangang makita ni Moises ang sarili niyang kahinaan at mga kakulangan para matuto siya. Hindi matututo ang isang tao na laging nasa maalwan na sitwasyon, yung feeling na nasa iyo na lahat. Hindi ka matututo dahil feeling mo nasa iyo na nga lahat Alam mo na lahat ng bagay. Kaya kailangan mong makita ang pinakamahinang parte ng pagkatao mo, ang mga kapintasan mo para matuto ka. So yun ang dahilan kung bakit dinala ng Diyos si Moises sa ganitong sitwasyon. Pero 'di ba at least sa gitna ng disyerto, ang nakikita ni Moises is yung mga naglalakihang bundok, yung malawak na lupa ng disyerto, yung mga gawa ng Diyos. So sa ganito kalawak na disyerto, at least nakita ni Moises kung gaano siya kaliit, kung gaano siya kawalang kwenta kung tutuusin sa harap ng Diyos kahit siya pa ang prinsipe. At ang tanong natin, nagtagumpay ba ang Diyos na turuan si Moises na maging mapagpakumbaba? Yes! Ang totoo dahil sa leksyon na ibinigay ng Diyos sa kanya, si Moises ang naging pinaka-humble na tao sa ibabaw ng lupa. Pero pagdating sa faith, sa pananampalataya, bagsak pa si Moises. Ito yung kailangan pa niyang matutunan. Ang sabi sa Numbers 12 verse 3, ang lalaking ang si Moises ay totoong maamong loob na higit kaysa sa lahat ng mga lalaking nasa ibabaw ng lupa. So, nagtagumpay ang Diyos na baguhin si Moises. Walang imposible sa Diyos. Kahit ang pinakamatapang na mandirigma ng isang kaharian, kaya niyang gawing mapagpakumbaba. So, napakalayo ng nilakad ni Moises sa disyerto hanggang sa mapadpad siya sa isang region na kung tawagin ay Midian. At para po sa inyong kaalaman, ang Midian region ay makikita sa northwestern part ng Saudi Arabia. So, nakarating si Moises sa Saudi Arabia. And that is 600 kilometers from Egypt. At batay sa pagtataya ng mga eksperto, pag nilakad mo ang 600 kilometers, aabutin ka ng nasa 30 hanggang 40 araw. Kaya humigit kumulang 1 buwan din si Moises nag-iisa sa gitna ng disyerto. Siguro mayroon ding mga nakakasalumuha siya na mga nagdadaang caravan. Nakakahingi siya ng tubig, ng pagkain, or sometimes nakikisakay din siya dito kung gusto niyang pumunta sa pinakamalapit na bayan. Siyempre, hindi naman siya pababayaan din ng Diyos na manlupaypay na lang basta sa disyerto, di ba? So, posible na nagpapadala ang Diyos ng mga anghel na nag-aanyong tao at sila yung nagbibigay kay Moises ng pagkain at tubig
Kaya si Moises nanatiling malakas sa gitna ng disyerto. Hindi naman siguro siya kakatakutan ng mga pastol na nambuli kila Zephora kung lalampa-lampa yung itsura niya, di ba? At dahil si Moises ay isang prinsipe, isang crown prince, malawak ang alam ni Moises pagdating sa geopolitics. Alam niya kung ano-anong mga bansa, mga tribo at mga teritoryo na sakop at hindi sakop ng kanilang kaharian. At alam ni Moises na ang pinaka-safe na lugar na hindi maaabot ng impluensya ng hari ay ang Midian region. Kung titingnan ninyo sa mapa, nasa labas yan ng Sinai Peninsula. So nasa labas yan ng Egypt. Ibig sabihin, alam din talaga ni Moises kung saan siya pupunta. Kasi nga naman kung tatakas ka, doon ka sa lugar na hindi nasakop ng hari, di ba? Hindi rin siya pwedeng basta-basta pwedeng pumunta sa kung saan-saang bansa dahil baka mayroong treaty sa pagitan ng Egypt at nung bansang yon na pupuntahan niya. Bandang huli makilala siya at ibalik siya kay Faraon. So patay siya. Kaya ang pinaka-safe na pwede niyang puntahan ay ang Midian. At itong mga taga-Midian, for your information, sila po ay kadugo din ng mga Israelita. Galing po sila sa lahi ni Abraham doon sa kanyang pangatlong asawa na si Setura. Nang mamatay po kasi si Sarah, napangasawa ni Abraham si Setura at nagkaroon sila ng anak na ang pangalan ay Midian. Although marami silang anak, but one of their children was called Midian. So sa kanya nag-umpisa yung lahi ng mga Midianites. At dahil sila ay anak ni Abraham, mayroong rason para sabihing kilala nila ang tunay na Diyos. So nung makarating si Moises sa Midian, may nakita siyang isang balon doon at umupo siya sa tabi nito para magpahinga. At habang nagpapahinga siya, may nakita si Moises na isang grupo ng 7 babae. Actually magkakapatid itong mga babae na to at karay-karay nila yung mga alagang hayop ng kanilang ama. Mga hapon na nun, tapos nang magpastol itong mga babaeng ito, kaya papainumin na lang muna nila yung mga hayop nila sa balon tapos uuwi na rin sila. Si Moises sa hindi kalayuan, pinapanood ni Moises itong mga babaeng ito at natutuwa siya habang pinagmamasdan niya. Pero maya-maya, biglang may dumating na isang grupo ng mga pastol na salbahe. Napakasalbahe, sukat ba namang inagaw yung balon dun sa mga babae at pilit silang pinapaalis? Pauwi na rin kasi itong mga abusadong pastol. Ang tingin ko nga rito mga kababayan, hindi lang isang beses nilang ginawa yan dun sa mga babae. Posible na lagi nilang pinapaalis yung mga babae dun sa balon kapag nauunahan sila. Siyempre mga babae, anong laban naman nila? Pero sa palagay ko, kung meron sanang kasamang lalaki itong mga babaeng ito, hindi sila gaganunin itong mga pastol na to Kaya siguro sila binubuli dahil wala silang kasamang lalaki. Yung tatay nila, bagaman isang kilalang religious leader sa lugar nila sa Midian, sinasabi na lang siguro ng tatay nila, pabayaan nyo na. Huwag na lang kayo makipag-away. Mabait din kasi yung tatay nitong mga to si Jethro. Lingkod ng Diyos si Jethro. In fact, siya ang priest ng Midian. So tinuruan niya yung mga anak niya na magparaya na lang kapag may nambubuli sa kanila ng ganon. In the first place, hindi naman din sila mananalo sa mga lalaki. Yun nga lang, syempre, magagabi na. Kailangan na rin nilang umuwi. At ito namang mga pastol na lalaki, hindi naman nila alam kung anong oras ba ito magsisialis sa balon, kaya kailangan talaga nilang maghintay. Nung makita ni Moises na, teka, mali naman yata yung ginagawa ng mga abusadong to. So lumapit ngayon itong si Moises at kinuha yung panalok ng tubig dun sa balon. Binuhusan niya ng tubig yung inuman ng mga hayop at pinainom yung mga hayop nitong mga babaeng ito. Lahat ng nandun manghang-mangha sa ginawa niya Tanong, nakipag-away ba si Moises? Hindi. Natuto si Moises na hindi lahat ng bagay dinadaan sa away. Pero hindi din ibig sabihin bigla niya lang niyang inagaw yung panalok doon sa mga pastol dahil posible na magkagulo sila pag inagaw niyang bigla na ganon. So posible, ang nangyari dito, kinausap niya yung mga pastol, hindi natin alam kung anong sinabi niya, at napapayag naman sila na paunahin muna yung mga babae. So pumayag yung mga pastol na paunahin yung mga babae. At syempre yung mga babae impress naman sa kay Moises. Posible pa na yung isa doon nahulog pa sa kanya, nagkagusto pa sa kanya, di ba? Humanga. So sa madaling salita, napainom lahat ni Moises yung mga hayop.
At syempre nagkaroon ng konting kwentuhan. Nagpakilala sila kay Moises na sila'y magkakapatid at taga rito lang din sila sa malapit. At si Moises naman nagpakilala naman bilang isang Egyptian sa kanila. Niyaya din nila si Moises sa bahay nila para mapakain. Pero umayaw na lang din si Moises. Dahil in the first place, wala namang plano si Moises na magtagal sa lugar na yon. Balak niyang magtuloy pa dun sa kanyang paglalakbay. So nung makauwi na itong 7 babae sa bahay ng tatay nilang si Jethro, nagtaka ngayon yung matanda. O ba't ang aga nyo yata ngayon, sabi ni Jethro. Kasi alam ni Jethro na lagi silang inaagawan sa balon kaya siguro nasanay na rin siya na gabing-gabi nang nakakauwi itong mga anak niya. Sumagot sila, excited pa yung tono. Kasi po may nakilala kaming isang Egyptian at iniligtas niya kami dun sa mga pastol na laging nambubuli sa amin sa balon. So nung marinig ni Jethro yun, natuwa siya. Hindi siya makapaniwala na sa tinagal-tagal ng panahon ngayon lang yatang may nagtanggol sa mga anak niya. Kaya tuloy nakauwi sila ng maaga. Kaya ang sabi ni Jethro, nasan yung lalaking yun? Ba't nyo iniwan? Kaya since malapit lang yung balon dun sa bahay nila, bumalik ngayon yung mga babae doon. At sakto nandun pa si Moises, hindi pa nakakaalis. Siyempre may tubig doon. Baka doon muna gusto ni Moises na magpalipas ng magdamag para bukas pag alis niya punong-puno yung lalagyan niya ng tubig at may sapat din siyang lakas. Kaya niyaya ngayon nitong mga babaeng ito si Moises sa bahay nila. Sabi siguro nila, alam mo, ikunento namin sa tatay namin yung ginawa mo at natuwa siya sa'yo kaya gusto kanyang makilala. So si Moises, syempre kaysa matulog sa labas na ang lamig-lamig, napapayag na sumama si Moises. At doon na nga niya nakilala si Jethro, ang priest or ang religious leader sa Madian. So nagkaroon ng usapan, nag-share si Moises ng kaunting background tungkol sa kanya although hindi niya sinabi ng buo. Sinabi niya lang na galing siya sa isang bayan sa Egypt at nandoon siya sa Midian para maghanap ng panibagong buhay, panibagong matitirhan. At malamang hindi niya rin sinabi na prinsipe siya. At hindi niya rin sinabi yung buong pangyayari kung bakit siya umalis sa Egypt dahil napaka-sensitive na mga detalye na yon. Baka pag nalaman pang pumatay siya ng tao kung ano pang isipin sa kanya, di ba? At dahil ang kultura noon, mas mahalaga ang gawa kaysa sa salita, so malamang hindi na rin nag-usisa si Jethro ng kung ano-ano. Less talk, less hassle, ika nga. At syempre bilang si Jethro ay saserdote o pari ng Panginoon, nabasa ni Jethro ang puso ni Moises. Nakita niya na malinis ang puso ni Moises. At malamang humingi rin si Jethro ng payo sa Diyos na nalangin siya kung dapat ba niyang ampunin si Moises since nabanggit naman din sa kanya na naghahanap nga ito ng bagong matitirhan. So sa madaling salita, inalok ni Jethro si Moises na doon na muna tumira sa kanila para naman magkaroon ng lalaking kasama yung kanyang mga anak. At pumayag naman si Moises since nakita niya na mukhang welcome naman siya pati dun sa mga magkakapatid. So mula noon, araw-araw nang sumasama si Moises dun sa magkakapatid para magpastol ng mga hayop. Tinuruan nila si Moises ng tamang pag-aalaga ng mga tupa at ng iba pang mga hayop ni Jethro. Madali namang matuto si Moises dahil matalino naman siyang tao. And among the daughters of Jethro, ang pinaka nakapalagayan niya ng loob ay si Zipporah. Alam niyo itong si Zipporah nung una pa lang na makita niya si Moises, yung tapang ni Moises dun sa balon, nagustuhan na agad niya si Moises Yun nga lang mahiyaing babae si Zipporah. At si Zipporah mahinahon na babae ito, malambot ang puso niya. Madali siyang maawa, yan ang mga ugali ni Zipporah So in short, nagkagustuhan sila at nagdesisyon si Jethro na ipakasal silang dalawa. Pumayag naman si Moises dahil naisip na rin niya na magsettle na for good sa Midian at kalimutan na ng tuluyan ng Egypt. Although si Zipporah maitim, para siyang Aprikana sa itim, at si Moises naman may pagkamistiso, hindi hilaw, hindi rin sunog, pero mamula-mula yung kanyang balat, nagmahala naman din sila. Hindi naman mahalaga kay Moises yung panlabas na anyo Ang mahalaga sa kanya masaya sila, nagmamahalan sila, maganda ang pakikitungo nila sa isa't isa. Tsaka sa bait ni Zipporah talagang nahulog na rin si Moises. At di nga nagtagal, nabuntis si Zipporah at ipinanganak niya si Gershom. At mula din noon, si Moises na ang naging katiwala ng mga tupa ni Jethro. At habang binabantayan ni Moises ang mga hayop ni Jethro,
Madalas sumasagi sa isip niya kung kamusta na kaya ang kanyang mga kababayan sa Egypt. Hindi pa rin sila nawawala sa isip ni Moises eh. Ang totoo, lagi niya silang ipinagdadasal sa Diyos. At sa tuwing nakikipag-usap siya sa Diyos para sa kanyang mga kababayang Hebreo, doon bumabalik sa isip ni Moises yung kasaysayan ng kanilang mga ninuno na naikwento sa kanya ng kanyang ina nung siya ay inaalagaan pa nito. Yung kasaysayan ni Abraham, ni Isaac at ni Jacob at kung paanong nangako sa kanila ang Diyos na sila'y magiging isang bansa at magiging tagapagmana ng mga pangako. At sa ganitong mga pagkakataon mga kababayan, lumulukob kay Moises ang banal na espiritu at tila nagiging malinaw sa kanya yung mga bagay na nangyari noong unang panahon. So dito niya naisulat yung aklat ng Genesis dahil ipinakita sa kanya ng banal na espiritu ang kasaysayan ng mga anak ng Diyos habang siya'y nagbabantay sa mga tupa ni Jethro. Dumating yung araw na namatay ang hari ng Ehipto. Lahat pati ng mga taong may masamang balak kay Moises, mga taong gustong magpabagsak sa kanya noon, namatay silang lahat. At naramdaman ng mga Israelita na parang hirap na sila. Pagod na sila sa pagkaalipin at pang-aapi ng mga Egyptians. Siyempre may bago na namang hari at mukhang wala din itong balak na bigyan sila ng kahit kaunting pahinga. May mga bagong patakaran pa para lalo silang mahirapan. Kaya ang Israel umiyak na sa Diyos eh. Nagmakaawa na sila dahil sa kalunos-lunos na kalagayan nila, unbearable na. Ang sabi sa Biblia sa Exodus chapter 2 verse 23, ang bayang Israel ay dumaing dahil sa pagkaalipin at sila'y humingi ng tulong. Ang kanilang daing dahil sa pagkaalipin ay nakarating sa Diyos. Narinig ng Diyos ang kanilang daing at naalala ng Diyos ang kanyang tipan kina Abraham, Isaac at Jacob. At tiningnan ng Diyos ang mga anak ni Israel at nalaman ng Diyos ang kanilang kalagayan. Kumbaga sa bunga, nakita ng Diyos na hinugna ang Israel at kailangan ng pitasin. Pero hindi niya ililigtas sila gamit ang isang malaking puwersa o isang makapangyarihan at maimpluwensyang leader. Hindi. Gagamit ang Diyos ng isang kaparaanan kung saan mapapahiya ang lahat ng mga mapagmataas at makapangyarihang mga tao sa Ehipto. Gagamit siya ng isang taong may mababang kalagayan, isang tagapag-alaga lang ng mga hayop na walang ibang dala kundi tungkod. Pero yung tungkod din na yon ang magiging pinakamakapangyarihang sandata sa ibabaw ng lupa. Isang taong walang bahid ng ambisyon o pagmamataas sa sarili. At sa palagay niya, hinug na rin ang taong itinilaga niya para sa tungkuling ito. Pag-usapan natin sandali ang bundok ng Sinai o yung Horeb. Itong bundok na ito, even the time na hindi pa tinatawag ng Diyos si Moises, hindi pa siya napapagpad sa Midian, itong bundok ng Horeb ay masyado ng mahiwaga. Majority na mga scholars ng Biblia ay naniniwala na ang bundok na ito ay itinuturing ng sagrado bago pa makarating si Moises sa Midian. At dahil sagrado nga, marami sa mga taga-Midian ang natatakot na umakyat o mapadpad man lang dito dahil para sa kanila, bumababa ang Diyos sa bundok na ito. At si Jethro bilang saserdote, alam niya na may hindi pangkaraniwan sa bundok na ito at maraming kababalaghan ang nangyayari. Kaya nga siguro yung naging bansag dito sa bundok na ito is bundok ng Diyos eh. At ito pa mga kababayan, pansinin ninyo. Yung bundok ng Horeb na sinasabi dito ay malapit sa bahay ni Jethro sa Midian. At again, nasaan ang Midian? Ang Midian ay nasa northwest part ng Saudi Arabia. Ibig sabihin, lumalabas na ang Mount Horeb kung saan nakipagkita ang Diyos kay Moises ay nasa northwest ng Saudi Arabia. Wala sa Sinai Peninsula gaya ng pagkakaalam natin. Anong katunayan na ang Mount Sinai o ang Horeb ay nasa Arabia at wala sa disyertong malapit sa Egypt? Ang sabi ni Saint Paul sa Galatians chapter 4 verse 25, ang agarngang ito ay bundok ng Sinai sa Arabia. So yung bundok pala ng Sinai nasa Arabia. Wala dun sa disyertong nasa labas ng Egypt. Ang pagkakaalam kasi natin, yung bundok ng Sinai o yung Horeb nasa labas ng Egypt. Nandito sa peninsulang ito. Pero biblically speaking pala, wala dito yung bundok ng Horeb kundi nasa Arabia, sa Midian.
malapit dun sa bahay ni Jethro. Siguro baka magtanong kayo, napaka-illogical mo naman Brad. Siyempre kung ang tawag dyan ay Mount Sinai, dapat nasa Sinai Peninsula yan, wala sa Arabia. Kaso hindi naman tayo ang nagsabi na nasa Arabia ang bundok ng Sinai Biblia. Ako nung mabasa ko to, ang naging tanong ko, sino ba kasing nagbansag nito na Sinai Peninsula? At sinong nagsabi na nandyan yung bundok ng Sinai? Well, based sa kasaysayan, ang nagpangalan pala ng lugar na ito bilang Sinai Peninsula ay si Queen Helen, yung nanay ni Emperor Constantine. Siya yung nag-speculate na nandito sa lugar na ito yung Mount Sinai, kaya tinawag itong Sinai Peninsula. Pero biblically speaking, walang matibay na ebidensya na nandito ang Mount Sinai o yung Mount Horeb. Si Queen Helen lang ang nagsabi na nandyan ang Mount Sinai pero walang matibay na ebidensya. Ang nakalagay sa Biblia, yung Mount Sinai ay nasa Midian at ang Midian ay nasa Arabia. So yung Mount Sinai nasa Arabia at yun din ang sinasabi ni Apostle Paul. O ayan ha, meron kayong nalaman ngayon na bago na ang Mount Sinai ay wala sa Sinai Peninsula. Yung Sinai Peninsula, iyan ay binansagan lang na Sinai Peninsula ni Queen Helen. Pero without any evidence na yan talaga yung Sinai na lugar. So balik tayo sa kwento ni Moises. Dahil sagrado nga itong bundok ng Horeb na nasa Midian, posibleng sinabihan ni Jethro si Moises na mag-ingat dito dahil baka kung anong mangyari sa kanya kapag nangahas siyang umakyat dito sa bundok na ito. Kasi nga sagrado nga to eh. Ang kaso sa araw-araw na ginawa ng Diyos, laging pumapasok sa isip ni Moises kung anong meron dun sa bundok na yon. May mga times kasi na napapansin siya na mga kakaibang nangyayari dun sa bundok na yon. Kaya lalong nako-curious si Moises na puntahan yon. So isang araw, si Moises umakyat doon. Siguro hindi lang para tingnan kung anong meron sa lugar na yon, kundi dahil bilang pastol, trabaho din niya na maghanap ng lugar na pwedeng pagpapahingahan ng mga tupa niya, yung lugar na maraming mga damo. So in short, dinala niya doon yung mga hayop ni Jethro. At nakakita naman siya ng magandang lugar na maraming sariwang damo at pahingahan ng mga tupa. Pero habang binabantayan ni Moises yung mga tupa, eto na. Sa hindi kalayuan, nakakita si Moises ng isang supernatural phenomenon na hindi niya maintindihan kung anong nangyayari. Isang mababang punong kahoy na nagliliyab pero hindi nasusunog. Kung ikaw si Moises, ano mararamdaman mo? Aba, syempre mamamangha ka. Curious ka. Pero may halong takot. Kaya sabi ni Moises, ano kaya yung dakilang tanawin na yon? Bakit kaya hindi nasusunog yun? Tinawag niyang dakilang tanawin kasi nga nakakamangha talaga. Sobrang namangha si Moises. Sa isip-isip siguro ni Moises, bakit nagliliyab yung puno na yon kahit hindi naman sobrang init? Wala naman tao doon na pwedeng magsindi doon. At bakit hindi natutupok yung puno? Yun ang tanong. Kahit isang dahon, walang nalalaglag na sunog sa lupa. Teka nga lalapitan ko, sabi niya. Pero nung papalapit na si Moises doon, aba, may biglang nagsalita. At yung boses parang dagundong ng isang malakas na kulog. Yung tipong parang nag-vibrate sa bundok yung boses. Malinaw naman siya pero nakakakilabot. Alam mo yung manghang-mangha na siya tapos may ganun pang boses? Moises, Moises. O di lalo nang natakot si Moises. Pero alam nyo, hindi siya tumakbo hindi rin siya nagsisigaw. Bakit? Kasi alam nga ni Moises na yung bundok na yon ay bundok ng Diyos. May makapangyarihang persona na nakatira doon. So imbis na tumakbo, pumasok agad sa isip ni Moises na baka yun ng Diyos. Baka boses ng Diyos yun na tinatawag siya. So imbis na tumakbo siya, sabi niya, nandito po ako. Magalang na sabi ni Moises. Yung paggalang na may halong takot at panginginig Nanginginig na kasi si Moises niyan Ikaw ba naman makarinig ka ng boses na nakakakilabot kasing lakas ng kulog? Dumadagundong dun sa buong bundok. Tapos tinatawag pa yung pangalan mo, hindi ka ba manginginig, di ba? So si Moises nanginig sa takot. Pero hindi ito yung takot na parang nakakita ng multo. Ito yung takot na may halong pagpapakumbaba dahil kinakausap siya ng mismong Diyos na may lalang ng langit at lupa. At ang sabi ng Diyos, huwag kang lumapit dito. Kasi nga papalapit na si Moises dun sa puno Sabi ng Diyos, huwag kang lumapit dito. Hubarin mo ang iyong pangyapak, ang pangyapak ng iyong paa
dahil ang dakong kinatatayuan mo ay banal na lupa. So inalis agad ni Moises yung pangyapak niya. Tapos nagsalita pa ulit yung Diyos. Ako ang Diyos ng iyong ama, ang Diyos ni Abraham, ang Diyos ni Isaac at ang Diyos ni Jacob. So yun, confirmed. Diyos nga talaga yung tumawag kay Moises. Kaya si Moises sobrang natakot na, mga kababayan. At sa sobrang takot, tinakpan ni Moises yung kanyang mukha dahil ang paniniwala noon, walang nakakakita sa Diyos na nabubuhay. Sa sobrang banal ng kanyang anyo, walang karapatan ang tao na makita man lang ito. Yun ang paniniwala noon. Ngayon, ang tingin ng mga tao sa Diyos parang kapantay lang nila eh. Ang tawag sa Diyos, G. O kaya, bro. Pag nanalangin, kala mo nakikipag-usap sa simpleng kakilala lang eh. Hindi dapat ganon. Itsura pa lang ng Diyos. Wala na tayong karapatang masilayan. Yun pa kayang makipag-usap tayo ng harapan sa Kanya? Dapat every time nakausap mo ang Diyos, magpakumbaba ka. Yung may paggalang, yung parang nakikipag-usap ka sa presidente ng Pilipinas, ganon. In the first place, mas mataas siya kaysa sa lahat ng mga presidente sa lupa. Kaya dapat dobling paggalang ang gawin natin pag ina-approach natin siya sa panalangin. Hindi yung para kang nakikipag-unahan sa kabayong pangarera kapag nananalangin ka, ang bilis-bilis mong magsalita. Di ba may ganon, mga kababayan? So dapat kung nakikipag-usap sa Diyos, yung dapat para tayong nakikipag-usap sa hari, may takot at may paggalang. So yun na nga, nagpakilala na nga yung Diyos kay Moises. Di natakot ngayon si Moises. Nagtakip siya ng mukha niya. Hindi na siya nagsalita nanahimik na lang siya. Hinihintay na lang niya yung mga susunod na sasabihin ng Diyos At ang sabi ng Diyos kay Moises, nakita ko kung gaano katindi ang pagpapahirap ng mga Egyptian sa aking bayan. Alam ko ang hirap na tinitiis nila at narinig ko ang kanilang daing. Kaya bumaba ako para iligtas ko sila. Ialis ko sila sa Egypt at ihatid sa lupang mayaman, malawak, binubukalan ng gatas at pulot. Doon sa teritoryo ng mga Kananeo, ng mga Heteo, Amorheo, Perezeo, Heveo at Jebuseo. Nadidinig ko ang daing ng aking bayan at alam ko ang pang-aaping ginagawa sa kanila ng mga Egyptyo. Kaya Moises, papupuntahin kita sa Paraon para ilabas mo sa Ehipto ang aking bayan. Sa palagay nyo, anong naging reaksyon ni Moises? Abay, syempre, gulat na gulat. Hindi niya akalain na dun pala pupunta yung sinasabi na yun ng Diyos. Na ang ending siya ang susugo. Yung siya ang gagamitin para alisin ng mga Israelita sa Egypt. Kahit sino siguro magugulantang dun Ako? Ba't ako? Wala naman akong kahit ano. Tungkod na kahoy lang nga tong dala ko, ni itak wala nga ako. Ni isang supot na ginto na maibibigay sa hari, wala ako. Paano ko pupunta sa makapangyarihang hari ng Ehipto para hilingin na pakawalan pa talaga ang Israel? So yun yung mga pumasok sa isip ni Moises nung marinig niya yon. Kaya sabi ni Moises, sino naman ako para gawin yon? Well, dito obvious na kulang yung pananampalataya ni Moises, di ba? Natuto siyang maging mahinahon, natuto siyang maging mapagtiis, natuto siyang makontento, natuto siyang magpakumbaba, pero hindi siya natuto ng tamang pananampalataya. Kasi biruin nyo, inuutusan na siya ng Diyos, pero parang mas takot pa siyang humarap dun sa hari ng Egypt, di ba? Pero syempre, naiintindihan naman ng Diyos yon. Yung pa ang kulang kasi kay Moises, kailangan pang hasain ang pananampalataya niya hanggang sa maging sobrang matalas. Kumbaga sa ginto, kailangan pang i-refine ng husto para maging lalong mahalaga at makinang. So, naintindihan ng Diyos kung bakit naging ganun yung sagot ni Moises. So, sumagot ang Diyos, huwag kang mag-alala Moises, sasamahan kita. At kapag nailabas mo na sila, yan ang palatandaan na isinugo nga kita. Babalik kayo dito sa bundok na ito at sasambahin nyo ako. Naisip ni Moises na karamihan ng mga Israelita sa Egypt halos hindi nakilala ang Diyos. Masyado na kasi silang nabulag ng mga Diyos-Diyosan sa Egypt at yung kanilang paniniwala halos maging extinct na. At dahil sa tindi ng pahirap sa kanila doon, parang nawala na rin sa isip nila na may Diyos pang sasalba sa kanila. So ang tanong ni Moises, pagdating ko sa mga anak ni Israel, sasabihin ko sa kanila, sinugo ako sa inyo ng Diyos na mga ninuno nyo. Baka itanong nila sa akin, anong pangalan niya? Anong sasagot ko? Ano sagot ng Diyos? Ako ay ang ako nga. Sabihin mo, isinugo ako sa inyo ni ako nga.
Sa wikang Hebreo, yung salitang ako nga or yung I am, sa wikang Hebrew, ang ibig sabihin niyan ay haya or to exist, to become, to pass. So ibig sabihin yung salitang I am nagpapakita ng kanyang pag-iral, to exist. Pag-iral mula noon hanggang ngayon. Pag-iral sa buong kasaysayan. Nagpapahiwatig yung pangalan na yan na itong Diyos na kausap ni Moises ay umiiral ng walang hanggan, hindi nawawala, laging nandyan. So sa pangalan pa lang, ina-assure na ng Diyos ang Israel na hindi sila iniwan. Hindi siya nawala kahit saglit. Lagi siyang nandyan para sa kanila. Kasi akala ng Israel, iniwan na sila ng Diyos eh. So dun sa pangalang I am, it symbolizes or it signifies na hindi sila iniwan ng Diyos. That God is always existing, self-existent one. At yung Diyos na sinamba ni Abraham, ni Isaac at ni Jacob, siya din yung Diyos na nakikipag-usap sa kay Moises ngayon. Hindi nagbabago. Ngayon, ito gusto kong ipapansin sa inyo mga kababayan. Ang sabi sa Bible, anghel daw itong nakita ni Moises dun sa nagliliyab na puno. Ang sabi sa Exodus 3 verse 2, at ang anghel ng Panginoon ay nagpakita sa kanya sa isang ningas ng apoy na mula sa gitna ng isang mababang punong kahoy. At siya'y nagmasid at narito, ang kahoy ay nagnininga sa apoy at ang kahoy ay hindi natutupok. May mga nagsasabi na hindi naman daw yan Diyos talaga. Anghel lang yan na inutusan ng Diyos para sabihin yung gustong ipasabi ng Diyos na ang akala ng iba ay Diyos. Akala ng mga tao nung una, every time na nakikipag-usap sila sa anghel, Diyos ang kausap nila. Pero hindi ba kayo nagtataka kung bakit ganito siya magsalita mga kababayan? Kasi kung babasahin mo buong Biblia, yung isang pangkaraniwang anghel, hindi naman sila ganito magsalita eh. Yung tipong sila yung nagpapakilalang Diyos. Halimbawa si Gabriel. Si Gabriel nung nakipag-usap siya kay Daniel, nagpakilala ba siya na siya si Yahweh o yung Diyos? Yung dalawang anghel na dumalaw kay Lot, nagpakilala ba sila na sila yung Diyos? Yung anghel na nakausap ni John the Revelator, hindi naman yun nagpakilalang Diyos. In fact, nung lumuhod nga si Juan dun sa harap ng anghel na yon, ang sabi ng anghel, "Huwag mong gawin yan, Juan. Ako'y kapwa mo alipin din," sabi ng anghel. Pero itong anghel na nagpakita kay Moises dun sa maliit na puno, aba, kakaibang anghel nito. Kakaiba ito. Bukod sa tinatawag niyang Diyos yung kanyang sarili, nagpapakilala siyang Diyos eh. At humihingi din siya kay Moises ng mataas na paggalang. Hubarin mo ika ang iyong panyapak sa iyong mga paa, sapagkat ang dakong iyong kinatatayuan ay banal na lupa. At alam nyo ba, itong anghel na ito, kakaiba talaga ito, dahil para siyang Diyos pag nagalit. Pakinggan ninyo sa Exodus chapter 23 verse 20. Narito, aking sinusugo ang isang anghel sa unahan mo. Ito rin yung anghel na nandun sa Horeb. Aking isinusugo ang isang anghel sa unahan mo, upang ingatan ka sa daan at upang dalhin ka sa dakong aking inihanda sa iyo. Mag-ingat kayo sa kanya at dinggin ninyo ang kanyang tinig. Huwag ninyong galitin siya sapagkat hindi niya patatawarin ang inyong pagsalangsang, sapagkat ang aking pangalan ay nasa kanya. Pero kung didinggin mong lubos ang kanyang tinig at gagawin mo ang lahat ng aking sinasalita, magiging kaaway nga ako ng inyong mga kaaway, kaalit ng inyong mga kaalit. O edi hindi lang basta anghel to. Sabi ng Diyos, nasa kanya ang aking pangalan. Taglay nitong anghel na ito yung pangalan ng Diyos. So sino to? Ito po yung anak ng Diyos na si Kristo. Tinawag siyang anghel dahil si Kristo sugo siya ng tipan. Tandaan nyo, Jesus Christ was called an angel. Bakit? Kasi po si Kristo ay sugo ng tipan. Angelos, messenger of the covenant. So, anghel siya in the sense na isinugo siya ng Ama. Pero hindi siya anghel in natural way. Hindi siya likas na anghel. Hindi siya isang anghel na nilalang. Anghel siya in the sense na isinusugo siya ng Diyos. Pero hindi siya katulad ng mga pangkaraniwang anghel na alipin. May authority siya.
So nagbigay ng instruction itong anghel na ito na nagpakilalang Diyos. Sabi niya, Moises, pag nandun ka na, tipunin mo lahat ng matatanda. Sabihin mo sa kanila na isinusugo kita dahil nakita ko ang ginagawa sa inyo sa Egypt. Ililigtas ko kayo. At kapag pinakinggan ka ng mga matatanda, sabay-sabay kayong pupunta sa palasyo at hihilingin nyo sa hari na maglakbay kayo sa disyerto at maghandog sa Diyos. Pero syempre alam ng Diyos na hindi naman basta-basta papayag si Faraon ng gano'n na lang. So sabi ng Diyos, pag ginawa ni Faraon yun at hindi sila pinayagan, sasaktan niya ang buong Egypt ng kanyang mga kababalaghan hanggang sa pumayag si Faraon na pakawalan sila. At kapag pinakawalan na sila, hindi sila aalis ng walang dala. Kailangang pagbayaran ng mga Egyptians ang pang-aalipin nila sa mga Israelita. Kaya hihingi sila sa mga Egyptian ng mga hiyas na pilak, mga hiyas na ginto at mga damit bilang kabayaran sa kanilang paglilingkod. Sabi ni Moises, parang hindi naman yata ganun kadali yun. Hindi basta-basta mapapaniwala ang mga Israelita sa mga sasabihin niya. Sa sobrang tagal ng pagkakaalipin nila sa Egypt, parang mahirap paniwalaan na biglang ngayon may magsasabi na nagpakita sa kanya ang Diyos. Hindi sila maniniwala na nagpakita kayo sa akin, sabi ni Moises sa Diyos. Sabi ng Diyos, ano ba yung nasa kamay mo? Tungkod po. Sige, ihagis mo sa lupa yan. Inihagis ni Moises yung tungkod at gulat na gulat si Moises nung biglang maging ahas. Napaastras pa nga siya Sabi ng Diyos, hawakan mo yung buntot. And then nung hinawakan niya yung buntot, ayun, bumalik sa pagiging tungkod. Tapos sabi ng Diyos, Moises, ipasok mo yung kamay mo sa loob ng damit mo, dyan sa dibdib mo. So ipinasok niya. At nung ilabas niya, naku po, yung kamay ni Moises namumutik-tik ng leprosy. Nagnanaknak yung kamay ni Moises na magang-maga. Natakot si Moises Pero sabi ng Diyos, ipasok mo uli. So pinasok niya, ayun, bumalik ulit sa dati. Ngayon, kung ayaw pa rin nilang maniwala, gagawin mo ng dugo ang tubig ng Egypt, sabi ng Diyos. So okay na, buo na yung plano ng Diyos. Yung gagawin niya papunta sa Egypt, yung mga sasabihin niya, at yung gagawin nila once na mapapayag na si Faraon. Na i-demonstrate na rin yung mga milagorong gagawin niya para maniwala ang mga tao. Kumpleto na, kumbaga. Pero itong si Moises, ayaw niya talagang tanggapin yung utos ng Diyos Well, hindi dahil sa ayaw niya dahil tinatamad siya, kundi dahil nakikita niya yung sarili niya na hindi bagay sa ganong responsibility. Moses thinks that he doesn't fit for the job. Baka kung anong kapalpakan lang yung magawa niya, masira pa yung plano ng Diyos. At saka matagal na siyang wala sa Egypt, 40 years na siyang nasa Midian. Hindi niya alam kung makakapagsalita pa siya ng diretso at fluent sa wika nila tulad ng dati. Dati kasi napakahusay ni Moises na magsalita sa harap ng royal court. Napakamakapangyarihan ng kanyang mga salita. Ngayon, iniisip ni Moises na hindi na siya katulad ng dati, hindi na siya ganun kabihasa sa wikang Egyptian. Parang ang nangyari kasi, kasabay ng kanyang pagiging humble, nawala na rin yung kanyang self-confidence. Parang nanindigan siya na isa na lang siyang hamak na pastol ngayon. Pero anong sabi ng Diyos kay Moises? Moises, sino bang gumawa ng bibig ng tao? Sinong gumawa ng pipi, o bingi, o may paningin, o bulag sa tao? Hindi ba akong Panginoon? Kaya sige na, tumayo ka na dyan at umalis ka na. Ako'y sasa iyong bibig at ituturo ko kung anong mga sasabihin mo. Pero dahil feeling nga ni Moises na hindi niya magagampanan yung ganyan trabaho, sabi ni Moises sa Diyos, Panginoon, iba na lang ang suguin mo. Doon nag-init na talaga ang Diyos kay Moises. Siyempre, inalis na nga lahat ng obstruction, ginawa na nga ng Diyos lahat ng paraan para lang mawala yung mga excuses niya. Pero at the end, ayaw pa rin talaga niya. Duda kasi si Moises na magagawa ng Diyos yun sa kanya Or pwede rin naman na iniisip niya na baka nagkakamali ang Diyos ng pagpili sa kanya. Kaya ang Diyos nag-init na talaga kay Moises. Buti ka mo, hindi siya pinatay no? Biruin mo, nag-init ang Diyos sa'yo. Nakakatakot yun pag nag-init ang Diyos sa'yo. Pero yun nga lang, buti hindi siya pinatay. So ang sabi ng Diyos kay Moises, o sige makipagkita ka sa kapatid mo, kay Aaron. At itong si Aaron, siyempre araw-araw na nagsasalita yan ng wikang Egyptian. Kumbaga mataas mag-Egyptian language itong kapatid niya. Sabi ng Diyos, makipagkita ka kay Aaron. Sabihin mo lahat ng sinabi ko sa iyo at siya ang magsisilbing spokesperson mo at ikaw naman ay parang Diyos sa kanya. So siguro dito naman wala nang madadahilan si Moises. Inubos na ng Diyos lahat ng excuses niya
Wala na siyang madadahilan ngayon. Malamang nagtataka kayo, bakit hindi na lang kasi pumili ng iba? Bakit hindi na lang si Aaron o si Miriam, yung isa sa mga kapatid niya? Bakit pinipilit ng Diyos si Moises sa trabahong parang ayaw naman niyang tanggapin? Ano sa palagay niyo mga kababayan? Alam niyo kung bakit? Dahil sa buong mundo, wala nang makita ang Diyos na kasing fit sa trabahong ito maliban kay Moises. Sa buong mundo, si Moises lang ang nakita ng Diyos na kaisa-isang taong akma sa responsibility na ito. At alam nyo kung ano yung nakita ng Diyos kay Moises na hindi niya nakita sa iba? Yung pagiging humble at maamo. Natuto si Moises ng kababaang loob mula nang umalis siya sa Egypt at wala sa ibabaw ng lupa na kasing baba ng loob ni Moises. Ayaw lang talagang tanggapin ni Moises yung trabaho dahil nawalan na nga siya ng self-confidence eh. Kumbaga, ang problema ni Moises nakatingin siya sa sarili niya. Ang nakikita niya ay yung kahinaan niya. Pero hindi niya nakikita yung kayang gawin ng Diyos para sa kanya. Actually, dapat mo naman talaga makita yung kahinaan mo para ma-realize mo kung ano yung mga dapat mong baguhin. Pero ang nangyari kay Moises, na-stuck siya sa ganun. Dapat pagkatapos mo makita yung mga kahinaan mo, subukan mo namang ibaling ang paningin mo sa pwedeng magawa ng Diyos na pagbabago sa buhay mo. Yun ang kailangang maalis, yung pagtingin ni Moises sa kahinaan niya at ma-divert dapat ito sa pagtingin niya sa kayang gawin ng Diyos. Kasi kung titingnan ni Moises yung sarili niya, walang pera, walang kapangyarihan, hamak na pastol lang na nakikitira pa sa bahay ng biyanan niya, wala nga talaga siyang magagawa. Pero subukan niyang tumingin sa Diyos, walang bagay na hindi niya magagawa. Pero yun nga, ang nakikita ng Diyos kay Moises na hindi niya makita sa iba ay yung kababaan ng loob. Kakaiba, perfect. Kaya kung matuturuan lang si Moises na magtiwala sa Diyos at huwag tingnan yung kanyang sarili, dagdag pa yung kaamuan niya, pagiging humble niya, perfect si Moises para sa pagiging tagapagligtas at leader ng Israel. So nung maggagabi na, bumalik na si Moises sa bahay ng biyanan niya. At habang nasa daan, hindi maalis sa isip niya yung responsibility na iniatang sa kanya ng Diyos. Mahirap, mabigat, napakalaking tungkulin. Pero habang tumatagal, nagpaulit-ulit sa isip ni Moises yung pangako ng Diyos. Sasamahan kita, hindi kita pababayaan. Nagpaulit-ulit yun sa pandinig ni Moises hanggang sa nakumbinsi siya na tanggapin yung responsibility. Sabi siguro ni Moises, siya naman ang pumili sa akin eh. Hindi naman niya ako siguro pababayaan. Kung anumang mangyari sa akin sa Egypt, bahala na siya. Sabi siguro ni Moises, no? So, yun yung kauna-unahang development sa pananampalataya ni Moises, mga kababayan. At nung makauwi na si Moises sa kanila, may napansin na kakaiba si Jethro sa aura ng mukha ni Moises. Para siyang may malalim na iniisip na kahit yung kanyang asawang si Zipporah ay napansin din ito. Pero hindi nag-usisa si Jethro. Nung una pa naman, hindi naman matanong na tao si Jethro eh. Pero nagkaroon siya ng idea later on nung magpaalam si Moises sa kanya. Payagan mo ko na umuwi muna ng Egypt. Gusto kong malaman kung buhay pa yung mga kamag-anak ko doon. So dito naisip ni Jethro na baka namimiss lang ni Moises yung kanyang mga kamag-anak kaya tahimik tsaka seryoso, di ba? Pumayag naman si Jethro. Sige, humayo ka ng payapa, sabi niya kay Moises. Pero malamang magtanong kayo, bakit hindi na lang ipinagtapat ni Moises na inutusan siya ng Diyos na iligtas ang Israel? Bakit hindi na lang niya sinabi kay Jethro yun? Kasi pag nalaman ni Jethro yun, mga kababayan, malaking responsibilidad yun. So baka hindi payagan ni Jethro na sumama yung kanyang anak at yung kanyang apo. Yan ang dahilan niyan, mga kababayan. Kaya nung gabi na yon, sinabihan ni Moises si Zipporah na mag-impake ka na at kinabukasan maglalakbay tayo pabalik sa Egypt.